Alright, ito na po ang aming barbecue. Pwede po yan. Sarap. Ganda no, wala pang finishing yan. Iba talaga dumali si Kuya Ogie. At ang kubo, eto na ang kubo na napakaganda. Simulan nang magkulitan kasama si Nuy TV. Magandang hapon mga kapanalig, welcome na naman sa panibagong vlog. At kami na lang ni Pepe dito, no? Kaming dalawa. At dahil kaming dalawa na lang ni Pepe, nag-isip kami ng mga pwedeng gawin na malilibang kaming dalawa. At ayun na nga, naisip namin na maglatag ng tent dito. Kahit sa gitna na lang mga kapanalig, no? Tapos mag-iihaw-ihaw kami ng baboy. Nagre-ready siya ngayon doon. Para hindi naman namin maramdaman na kaming dalawa lang, kailangan namin maglibang. For the first time, magkakaroon ng tent dito, no, na ilalatag natin. Banding-banding lang kami ni Pepe, tamang kwentuhan. Tingnan natin kung saan makakarating yung aming mga kwentuhan about sa buhay. Pero malamang puro kalokohan. Hintayin muna natin si Pepe, no? Ready lang siya. Ayan na yung ginagawa ni Pepe. Sarap niya, no? Panorin niyo sa vlog niya paano niyang iniportan niya, no? So gagawa tayo ng stick. Marami namang kawayan na natira dito. Ayan. Yan. O, pwede pa natin magamit yan. Diba? Kami na bahala maglinis. Amoy ano? Tawag dito. Ano tawag doon? Amoy... Nakalimutan ko na sasabihin ko. Amoy barnes. Eto, gagawa tayo ng stick para doon sa barbecue namin. Let's go. Ilang piraso ba dapat? Ay, mga ganito, pwede na siguro. Ako nagagawa. Dahil siya na yung nag-ready ng barbecue. Ako naman ang gagawa ng steak. Saan ba mga itak natin? Hinahanap ko yung itak kanina eh. Kailangan ko na yung itak. Nasaan ang itak? Gagawa tayo ng stick pang barbecue. Wala, ayun. Nakita rin kita. Ilang stick sa tingin mo kailangan? Mga 10. 10? Di nga. Hindi ko yung ano nangyari. Sama-sama na. Tuhog. Ilalagay natin yan dun eh. Tuhog. Ihaw. Habang nililituhan. Tapos siyempre kain. Okay, maglalagay lang tayo nalagyan. Dapat ano, nasama-sama na sa, kunyari, 3 sa isang stick. Ang tagal nung kung isa-isa. 3 sa isang stick, ganyan, o 4? Mga 4? 4 na piraso? Pero masarap na mag-ilaw tayo. Wala na tayo ng pangtusok. Ubra na kaya ito? Ubra na siguro ito. 4 na stick gagawin ko? Okay. Ang sweet namin ni Pepe, baka magkatuluyan kami. Dang, pasensya ka na ha. Pag di na ako umuwi, nagtanan na kami ni Pepe. Ano sawa na ba? Ano pangalan niya? Janet. Janet! O si Pepe ha. Pag hindi lalaki na gusto nito, gagawin lang tayo, matulisin natin. 4. Tiyara, nagawa na natin yung stick para sa barbecue. 4 daw sabi ni Pepe. So siya na bahala magtusok. At panoorin nyo na lang sa vlog niya. Okay. Naku, mukhang masisira ang plano. Ang dilim mo. Ano ba yan? Kagabi, hindi naman naulang. Oo. Sira ang plano namin ni Baby Pepe. Hindi matutuloy ang date. Ano ba yan? Ano ba yan? Nakakalungkot. Hindi, tuloy yan. Ito ang mangyari. Ito na yung stick. At ito na yung na-marinate ni Pepe. Uy, itutusok nyo na yung mamaya. Kunin lahat ng kawayan. Pangit ka banding ng langit ngayon, sabi ni Pepe. Tignan mo kung malakas na bagyo yan ah. Bisa mo. Magtatako dahil sa bunker.
excited pa naman si Pepe. Mukhang daan lang to. Ito lang yung madilim sa gitna eh, pero dun sa part na yun wala na. Okay, so ngayon maglalatag na kami ni Pepe ng tent. Si baby Pepe. Ngayon. Saan ba tayo? Okay na ba dito o doon? Saan naman maganda? Dito, mas okay dito. Mas okay dito? Mamaya. Maganda yung Latag na tayo mga kapeps. Nilalatag muna kami. Latag muna latag. GGG. Dito tayo banda. Tapos nakaharap tayo sa bahay, ganun. Oo. Dito doon. Doon. Bakit? Ano mabilis makatakbo? Ano ba yung ano? The spot na? Alright. Dito tayo magluluto. Bibili sa mo, excited na ako. Bagal mo, be. Diyan muna sa ilalim, be. Yan. Yan, be. Kawit mo, be. Ganito, be, oh. Color sa color. Yes, be. Yes. So, ito na nga po yung setup. Meron tayong dalawang upuan, tapos meron tayong pinaka lamesa dito. Ito yung tent at ito naman yung aming gagawin bonfire. Hinihintay ko lang si Pepe mga kapanalig na matapos yung kanya itinutuhog na baboy para tayo ay makapag-umpisa na mag-ihaw. So ito, mas napili namin dito sa gitna kaysa sa gilid kasi mas mas tawag dito, mas okay para sa amin sa ngayon. Pero pinaka the best talaga doon sa dulo. Ang inaalala namin wala pang bakod yun eh, kaya dito muna kami. Ayan, pero ito talaga bonfire area, hindi ito latagan ng tent mga kapanalig. Prepare na natin tong ating bonfire at lulutuan. So ito na nga po yung bonfire natin. Tignan nyo yung ginawa ni Pepe. Patingin, Pe. Baba mo. Dada tayo. Wow, barbecue! Alright, let's go! Yan, yung isa pa. Dito sa kabila. Dito, Pe. Maano masyadong, huwag natin masusunog yung stick. Yay! Alright, ito na po ang aming barbecue. Uy, naluluto na pre. Init.
Yeah. Okay, so hinintay lang namin yung barbecue mga kapanalig, no? At ayun nga, nagkakwentuhan lang kami ni Pepe about buhay. Kasi nagpapayuhan lang kami sa isa't isa kung ano yung mga dapat gawin. Kasi si Pepe mga kapanalig may pamilya rin tong naiwan. Narinig nyo naman yung mga kwento niya nung sa interview ni Kagrasa, di ba? Ngayon, yun yung pinag-uusapan namin. Sabi ko mamili siya kung ano man. Kung gusto niya umuwi, wala namang problema. Pwede naman siyang bumalik dito. Pwede naman, ano naman siya, welcome. Oh, kung gusto niya makita yung ano ba, yung pamilya mo, pwede siyang umuwi. Tapos balik na lang. Anytime, ano naman siya. Kasi pag dito, bilang nasanay ito sa city, no, nasanay sa maraming tao, talaga makakaramdam siya ng medyo nararamdaman ko naman kay Pepe yung inip o ano man, homesick. Pero yun talaga ako nga ang tagal ko nang malayo nasanay din ako mga kapanalig dahil para sa pamilya, para sa pangarap, yun talaga magtatalo sa iyo kung ano man. Pag nandito naman si Pepe, hindi natin papabayaan. Kung ano yung kaya nating ibigay, ibibigay natin. Oo. At nakikita nyo naman si Pepe kung ano yung improvement niya. Talaga nagkakalaman. Maraming nakakaano, no? Hindi natin siya Pero desisyon pa rin ni Pepe yung kung ano yung gusto niyang gawin sa kanyang plano. At tayo yung nakasuporta lang din naman mga kapanalig, no? Kasi ilang buwan ka na dito? Sa November 4, Mag-isang buwan ka na. Bilis din. Oo, mabilis. Bilis ng panahon. Oo. Kaya yun. Napasarap lang yung kwento namin na habang yung barbecue nasusunog. Wala na palang apoy yun. Hindi, okay lang yan, para uling na lang siya. Tapos pagtanggal natin ng barbecue, saka tayo mag bonfire. Oo. Yeah. Yan Sa tingin mo luto na to, pre? Diyan mo. Oo, pre. Luto na to? Nilagay mo na to sa lalagyan. Tapos paapoy muna tayo konti. Luto na to? Are you sure? Yan. Alisin natin to. Yo. Uy, luto na. Meron na kaming tikman nga muna natin kung talagang legit na masarap ang pagkaka-marinate ni Paring Pepe. Bali yun, nakaluto na kami, no? Yan, susubukan ni Kapanalig kung okay ba. Sa tingin mo? Pwede yung pwede yan. Sarap. Taba yan Hey! Yeah, go. Unang banat. Kagat-kagat na lang tayo Ang sawap, baby. Yung timpla ko, sorry yung timpla. Oo, sarap rin. Lasang-lasa yung kalamansi, yung linamnam. Pag minarinate. Yun nga, ang kagandahan kasi sa ginawa ko dun. Oo. Hindi ko na siya na-vlog sa sarili kong Oo nga. Kasi naghabol tayo kasi madilim na paggabi. Oo, tapos kala mo ulan na. Yung common naman na ginagawa dun sa sa barbecue, tinwist ko lang. Lemon yung ginamit ko. Lemon? May kalamansi tapos nilagyan ko ng lemon. Oo. Tapos yung kumbaga nilamutak ko siya kasi para mas kumapit yung lasa. Kaya pala. Unang pa lang, anong mo na sa dila yung yung linamnam yung asim. Ay, ba't ganito yung Ayan, yung asim talaga yung linamnam, kaya ang sarap. Tapos humalo pa yung lasa ng kahoy doon sa di ba? Kaya ang sarap ng pakiramdam. Pakiramdam ng lasa. So ang oras natin ngayon mga kapanalig ay 7:05 na ng gabi. At yan, banding pa rin kami ni dito ni Pepe. Naka-ready naman yung aming VIP room na merong ilaw. At ayan, kung gusto naming matulog, pwede naman kami matulog diyan, no? Pero syempre kung gusto naman natin sa loob, pwede, meron naman yung bahay ni Bossing. Ngayon lang kami heart to heart talk. Ganito lang kung ano yung mga problema at pagsubok na pinagdaanan ni Pepe. Kaya ayan, siguro bukas na namin itutuloy itong kwentuhan natin
At sa ngayon, panoorin nyo po yung vlog ni Pepe kung ano po yung mga ibang ano dito, kaganapan. Masasabi ko lang, napakasarap ng barbecue. Sarap po. Hindi ako bibiro. Ang sarap mag-marinate ni Pepe. Good morning. Yan, so nakapag-camping na kami. Natulog kami ni Pepe sa tent. For the first time, nakatulog ako dito sa labas mga kapanalig na sa tent lang natutulog. So ang oras natin ay 6:57 ng umaga. Right, sarap gumising dito. Kapal ng pag. Okay, so kain muna tayo. Kain muna. Sarap. Sarap na magluto ng Pepe. Masaya ako ngayon mga kapanalig kasi habang natutulog ako, si Utol sumilip sa kwarto at nandito na! Ang bilis lang ni Utol, namili lang to sa palengke at sumumpit saglit. Tapos lumarga na papunta dito. Kaya ayan, malakas na naman ang ating pwersa. Kakatapos ko lang mag-edit mga kapanalig. At iisipin ko lang kung ano po yung mga gagawin namin dito. Nandito na rin sila Kuya Ogie at si JR mga kapanalig, no? Yan, pinagpapatuloy nila ang trabaho. At yung tent, nandun pa din sa baba. Hindi na namin niligpit. No? Sinampulan na namin kahapon. Papakita ko sa inyo kung ano na yung mga dinadali nila Kuya Ogie doon sa baba. Dahil yung hagdan ay nakukumpleto na. Kaya happy ako. Tara. Shoutout pala kay Bossing. Ayan. Bossing, tingnan nyo yung ano. Tsaka kay Ma'am Aya. Alright. Kay Ninang Jonah Hill, shoutout. Sa inyong lahat po. Kay Ma'am Sir. Sa lahat ng solid na sumusuporta sa Team Kapanalig. Hindi bumibitaw. At nagmamasid-masid lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Walang sawang pasasalamat. Yan o. Nadali na nila. Namang problema ako kahapon mga kapanalig kung ano mangyayari dun sa daan ng CR. Pero nadali ni Kuya Ogie. Tsaka ni JR. Yan o. Ganda na ng hagdan. Alright. Nandun na naghahalo si JR ng semento na ilalagay dito. Ito na yung pinaduktong natin na hagdan kay Kuya Ogie. Magkakaroon ng landing doon. Hindi na rin ako namang problema sa part ng camping site doon. Dahil pag landing dito pwede nang dumaan papunta sa kaliwa. Kahapon kasi medyo malalim tong part na to eh. Pero binakbak nila kanina. Ganda no. Pantayin nyo na lang yan. Ito na lang para may daan doon. Pantayin nyo na lang yan. Pwede rin naman dito na. Malalagay nyo pa yan natin. Magkana pantay nyo na konti. Ito? Ito nga. Pantay lang na yan. Hindi ko nakuha yan. Oo. Bagay para yung iba dito na kung magkakaroon ng campsite pa doon, dito na dadaan, hindi na bababa dito sa CR. Dito na lang. Pantay yan, maganda yan. Pantayin natin yan. Ganda no? Wala pang finishing yan. Iba talaga dumalis Kuya Ogie. Ano yan? Naka-curve. Parang tawag doon. Parang ahas na style na kagano. Shhh. Tapos shhh. Yun oh. Pag ganun. Galing ni Kuya Ogie. Ano yan? Sinadjust ni Kuya Ogie at nagustuhan ko. Nakakatuwa naman. May design niya. Makikita niyo pag ganyan yan no? Yan. After nyan, siguro itutuloy ko na yung yung plano kong paglilinis dito sa taas para habang may gumagawa kami, meron kaming natatapos. Dahil si Kuya Ogie na lang tsaka si JR yung natitirang nagtatrabaho. Yung dalawang tropa natin ng mga nagkakalkal na lupa, tapos na yung mission nila. At yung kubo, nagmagawa sila parang Richard, wala na rin, umuwi na. So kami na lang yung nandito.
Wala pa akong ligo. Maliligo muna ako bago ako gawin yung mga plano para fresh naman yung aking katawan at utak mga kapanalig habang tayo ay nagtatrabaho. At ang kubo, eto na ang kubo na napakaganda. Ito pala yung ano, ito pala yung Facebook account ni paring Richard. Ito yung gumagawa ng kubo, yan. Kontakin nyo siya kung gusto nyo magpagawa. Kasi talagang napakahusay, pulido, napakaganda. Kaaya-aya sa mata, yan oh. Amoy ano pa eh, amoy barnes. Ba tayo? Kailangan magawan na rin ng pa talaga to kasi para maging safe sa anay. Mahirap pag ano eh, yan oh. Oh, gising na! Pag ganyan, pag dito natutulog yung ano, yung team Kapanalig. Kasi dito kami mag-i-stay pag ano, pag marami kami. Para mas ano, tawag dito, mas masarap tumambay. Sabit-sabit lang kami ng duyan dito or doon sa labas pag nabuo yung mga poste-poste. Diba? Sarap tumambay din eh, oh. Tambay muna tayo dito sa kubo. Inuunahan ko na sila. Ano magiging tanawin natin? Sabi ko nga sa inyo, lilinisin ko lang yung mga part na may mga gumagapang na halaman para mas maging maaliwalas, diba? Sarap talaga ng may ganitong kubo, no? Lalo na sa ganitong lugar. So pag kayo ay pupunta dito tayo ano, magbabanding-banding, diba? Yung mga solid na subscribers. Pero may entrance ha. Hindi. So, kailangan palang maipababa yung ano, yung buko doon sa taas dahil nga pag bumagsak talaga eh talagang ire-repair na naman yung ano, yung bubong. Bagong-bago, no? Yan, so ito nga yung target naming linisin. At ito papatagin ko na ito mamaya. Yung Targonda. Pero ano eh, tawag dito, iniisip ko rin kung asikasuhin ko na rin tong part na to. May mga plano pa akong ilagay dito, yung katulad dyan maglalagay pa ako ng pinaka bato katulad doon sa kabila kasi mas mataas tong part na to eh, para ano lang, bumagay lang din, parehas sila nung kabila. Medyo may papatagin pa tayo dyan at ikaklaro mga kapanalig, no, o pupuliduhin doon sa pagbakbak kasi hindi pa naman talaga pinali yan. So, sunod na gagawin ni Kuya Ogie dito na sa yung ating hagdan sa gitna. Right, diretso yan sentro. Dito pala siya nakalis kanina. Sino? Sarap ba yan, tol? Ano luluto mo, tol? Gisado. Gisado. Yun. Gisado. Gisado. Si Pepe, ano eh, pinabili namin ng screen. Hanggang ngayon wala pa. Saan na pinatarating? Ewan ko. Sabi kasi ni ano, isang metro. Binabanggit ni Pepe kanina, 1 kilometrong screen daw. Baka mamaya nagsusukatan pa ng screen eh. Hindi. Nabili lang natin ng tinapay, tsaka ano, tsaka tawag dito, yung mga iba pang kailangan dito sa Obitono campsite, no? Nagpautos kasi si Kuya Ogie na kailangan ng screen para ano, tawag doon, bistayan ng buhangin. Pero meron naman pala si Kuya Ding. Yung ginamit nila ng nakaraan. Oo, yung nakaraan. Kaya okay na. Ipapahinga ko lang yung aking utak at kamay at paa at mata. Paa, kasama yung paa. Kasi nga kaka-edit ko lang mga kapanalig. So hindi tayo pwede agad maligo. Tignan lang natin tong update. Uy, yan o. Kagan. Ano yan? Snake ladder. Alright. Umpisa na nilang buhusan ulit. Dumagdag sa ganda yung ano eh. Ito yung mga bato na to. Kaya sabi ko kay Kuya Ogie, yung ano, dito na lang sa bandang taas yung merong hollow block sa gilid. Tapos dito, kahit puro bato na lang tapos patungan ng semento. Parang rip-rap style. Ganda yun. Ang ano lang dito mga kapanalig, yung may mga rayuma at masasakit ang tuhod. Medyo mahirapan po kayo pag nag-camping kasi puro hagdan po dito. Papunta sa CR, hagdan. Papunta sa campsite, hagdan. Tapos doon sa pinaka-entrance nga doon sa taas, hagdan din.
pero mapapractice ang tuhod nyo. So, ang problema ako nung nakaraan kung paano yung magiging way ng daan dito. Pero dahil natambakan na nila Kuya Ogie, ayos na. Luminaw na sa akin kung anong dapat gawin. Inintay lang namin yung mga yung materyales, yung pina-order naming 150 na karagdagang hollow blocks. Di pa dadating siguro mga after lunch pa yun. Kaya ito muna hagdan yung dinadali nila Kuya Ogie tsaka ni JR ngayong araw na ito. Tsaka yung pagpatag nga. Kaganda CR. Para pagdating makapasabak na naman kami sa sa hakutan mga kapanalig. Nire-ready ko na yung balikat ko tsaka yan. Para may duktungan na ito ng pataas. Sa ngayon yung yero hindi ko pa alam kung ano ilalagay namin ditong yero. Pero maganda yung color para pang matagalan na talaga mga kapanalig. Hindi agad kakalawangin. So dito sa bandang taas magkakaroon tayo ng iniisip ko kung papatagin pa namin ng kaunti ito para magkaroon ng daan papunta doon sa kabila. Pwede naman dito na rin mismo sa CR pagbaba. Dito na yung daan papunta doon para hindi na natin mapakialaman yung lupa dito. Tataniman na lang natin ng ng mga bermuda, ganyan, bermuda grass. Kung ano-ano pang pwede itanim. May ayos lang talaga namin yung bandang taas. Okay na, makakapag-start na tayo mga kapanalig. Pwede na tayo mag-operate, pwede na magbukas yung campsite. So habang nag-operate, tsaka na lang namin asikasuhin itong baba. Kasi napakalaking trabaho pa nito mga kapanalig, no? Malaking patag pa ang gagawin. Kaya hindi namin kaya talaga matapos to agad-agad. Ito muna talagang taas ang pupukusan natin. Ang pag natapos ng CR na to na tayo next level na tayo. Na tayo para sa designing nung campsite ng Obitono. Yung sinisilip na ni Kuya Ogie yung ating magiging hagdan dito para maupisahan na. Sabi ko kasi diretso lang no. Na ano ko rin, pumasok rin sa idea ko na na yung hagdan dito na lang sana tapos dito pa ganun. Kaso lang malaking trabaho pa yun, magagastusan pa tayo ng gusto. Kaya sabi ko diretso na lang. Kasi pag hanggang dito lang yung hagdan tapos dito tayo pinakabababa, inaalala ko baka gumuho naman yung lupa pag laging nadadaanan, no? So iintindihin pa natin yung pinakasuporta niyan pag nagkaroon ng daan dito. Yan na. Talagang bagay lang talaga dito sa area na to ay bonfire area. Kasi kung gagawin natin siyang latagan din ng tent, hindi pwede. Kasi maiistorbo yung mga maglalatag ng tent dyan. Dahil naka-rekta sa daanan ng tao. Di katulad dun sa gilid, tsaka dun sa isang gilid, di ba, okay, hindi sila maiistorbo. Kung gusto lang nila mag-bonfire, pupunta lang sila dito sa gitna. Ganda na, nakikita na natin ang resulta. Yan ba sentro niya, Kuya Ogie? Oo nga, gilid ng konti, no? Yan kagabi, dito na kami nakatulog ni Pepe, no? Pagising ko, umaga na ang lamig, tapos ang kapal ng pag, di ba? Sure ako na magugustuhan nyo dito, lalo na yung mga talagang mahilig mag-camping. The best itong place na to, no? Hindi dahil sa camping site namin to, pero totoo namang nakikita nyong maganda, 'di ba? At mag-enjoy kayo. Sinasabi ko lang yung totoo, no? Hindi dahil pinopromote ko lang. Kita nyo naman sa paligid. Tsaka i-sure namin na mga kapanalig, magiging safe kayo. Dahil syempre pag may mga guests, babantayan po namin kayo dito. Tsaka wala namang ibang dumadaan dito mga kapanalig dahil nga ang pinaka highway ay doon pa sa labas, di ba? Medyo malayo to sa daan. Kaya yung safety nyo dito wala kayong dapat intindihin. Babantayan ko kayo hanggang sa pagtulog. Gusto nyo i-heli ko pa kayo habang natutulog kayo sa loob ng tent
Oo, para lang maging mahimbing. Eto, pina-straight lang natin talaga to kay Kuya Ogie para bagay na bagay sa design. Kaya inaanuhan na ng tansi ni JR. Ito kasi may ano nga, may design na ano, gumaganon siya, snake, pa snake. Ito, pero ito straight. Alright. Ganda na dyan. Na-imagine ko na. Wala pa nga, na-imagine ko na agad no? Lahat na kasi ng gusto kong mangyari dito mga kapanalig ay naano ko na. Nasa utak ko na. Ano na lang, konting sipag pa at tiyaga para matapos. Basta bago matapos basta bago magkatapusan, ito eh malaki ng improvement talaga. Okay, final. Straight. Malagin mong magtatama dyan ang baitang. Wag sana. Iniwasan natin yung ano yung puno eh. Magiging ano rin yan. Isa yan sa tawag dito. Magiging pinaka-design dyan. Siyempre yung bawat ano dito hagdan, lalagyan rin natin ng mga hawakan yan para safe. Kahit mga kawayan lang. Oo, parang lang. Kahit mga yung mga simpleng kahoy. May kapitan. Ang dami pa namang mga ano dyan, yung mga putol-putol na kahoy na matitibay. Dito namin ilalagay. Para talagang ano, nature na nature ang dating. Ako'y nagtataka laang si Pepe kanina ko pa inutusan. Abay lumipas ng 1 oras eh wala pa. Baka nanligaw pa yun Nandun lang naman yung sa labasan, mga lapit-lapit lang naman. Hindi kaya hinabol na ng aso yun? My goodness. Naiiyak ako mga kapanalig, si Pepe nakabalik na. Paano nangyari sa'yo? 1 oras ka na wala, Pe. Parang may dinaanan ka na naman. Wala. Yung tindahan, ang ano, ito na lang. ang tagal ka ano nung tindahan. Kabanding? Dahil di ba lagi ang daming namimili doon? Oo. Baka Pila. baka yung babaeng tindera inaano mo doon Maganda pa naman yung tindera doon sa may ano, sa may labasan. Tsura nun. Tsura. Ito na screen. Meron pala. Kukunin ko yung ano gawa na meron. Yung kay Kuya Agi, oo. Alright. Kay Kuya Ding. Meron na palang bistayan kay Kuya Ding. Pero just in case masira, no? Parang lalaki ng butas nito Hindi, tama lang yan. Kasi kailangan talaga ng bistayan kasi yung buhangin dito maano rin, mabato. Parang yung nabili ko dati sa bahay, yung buhangin na dapat pang ano siya, pang palitada. Ang nangyari, ang daming nakuha ang bato kaysa dun sa pino. Kaya ang daming ano dun mga nakastock na nabistay na buhangin. Ay mga bato pala. Ayan na. Ayan na. Sinisimulan na mag-ama. Puro buhangin pa rin yung nakukuha nila na yan Maganda talagang ano yung buhangin kasi hindi nagpuputik talaga. So tignan nyo may buhangin. Diba tuwing umuulan, kusa siyang pumapatag. Tignan mo dito. Ang ganda na tignan. Pati doon sa kabila. Yan pala bistayan Lakas ni Pepe. Habang tumatagal, pupupogi ka ng pupupogi. Nagiging fresh ka, pre. Oo. Nagiging fresh si Pepe, no? Pwede na ulit mag-asawa ng panibago to. Ay, joke lang. Pwede na ulit mag-asawa ng panibago. Joke lang, mapagmahal yan si Pepe. Hindi yan basta-basta gagawa ng kasamaan. Kasi
dahil nandito si Pepe, dinadala natin siya sa tuwid na daan. Hindi natin siya inililiko sa kaliwa, sa kanan, diretso lang. Kahit may bangin, diretso. Kasi araw-araw tayo mag-Bible study dito. Tama, oo. Pinag-usap. Oo. Kada hapon, Bible study. Oo. Pastor! Yes? Magikin natin to. Ha? Bata ko si Magic. Paano magic? Ah. Ano ba tawag dito? Screen. Screen. Ah. Screen protector hindi. Ah. Ah, sige, paano? Buuin ko to. Ah, sige. In a 3, in a 2. 2, in a 1. Saan? Ang galing mo, pre! Parang hindi nila nakita kanina yan. Nagpabili na rin tayo ng ano kasi baka mamaya masira. Kaya just in case na masira, meron tayong pamalit. Yung totoo. Saan ka pa dumaan? Ha? Wala. Umaba na nga habulin dito. Kasi doon maraming nakuha ng ano eh. Oo. Gamit eh. Mga lupa. Saglit lang yan. Lupit niya si Kuya Ogie. Huwag na kaya hagdan. Ano na lang, slide no? Pwede. Pag ano sila pa slide daw. Shoo! Hindi kaya sa diretso na lang. Sa diretso. Subok. Subok. Yan o. Sentro na yan, boy. Pe, masyado ka nanonood. Baka bandang ulit. Talunin mo pa si Kuya Ogie ah. Kinukuha mo yung skills ni Kuya Ogie. Kasi tinatanong mo yung sukat eh. Ayan, Oh. ayan, ayan na. Sinukat ni Kuya. Kala mo ah. Kala mo ah. Ayan. Ayos na. Perfect. Siyempre pag may mga ano, konting ano lang. Siyempre, dapat ano na sabihin natin, 'di ba? Para pag natayo na, perfect. Gusto mo mag bonfire mamaya? Maliligo na ako. Kagabi pa ako maasim eh. Pwede bang ano, paliguan mo ako? Ha? Pwede naman. Paliguan mo ako. Hindi tayo kasi sa banyo. Doon tayo sa labas. Kiskisin mo yung singit ko. Pe, sige na pe. Hindi ko kasi abot yung likod ko eh. Kailangan ko ng taga kaskas. Dami, ay, namili na rin pala si Pepe ng mga ano, mga tinapay, katulad niyan, bread, tapos, Yung peanut, di oo, natapos. Mamacitas, Magic Syrup, asukal, yung screen, at kung ano-ano pa. Ayun, gusto ko kay Pepe kung ano ang kulang dito. Alam niya na kung anong dapat bilhin. Anong kulang? Wala tayong gin. My goodness. Parang nasaya ko ngayong araw na ito. Hindi ko rin alam eh. Hindi kasi unti-unti na ano eh. Nakikita yung mga resulta, mga ano, yung improvement ng lugar. Oh, oh. Tapos nakikita kita na nagbabago-bago na. Kaya masaya ako. Syempre pag nakikita mo yung kaibigan mo na ano, may improvement, eh talagang ano, masaya. 'Di ba? Nagiging mukhang artista na si Pepe dito eh. No? Hindi na siya ano eh, hindi na siya parang tuko nung nakaraan. Naalala ko nagsasayaw tayo sa Bukana, no? Nandun ka ba nun? Ay oo, pag sumayaw si Pepe, pag hinagis ko dun sa drum, napakagaan eh. Pero ngayon mukhang may timbang-timbang na eh. Pag angkas ko sa motor, naramdaman ko na nasa likod siya eh. Nung nakaraan hindi. Parang wala akong sakay. My goodness. Grabe naman, para tayo may handaan ngayon, oh. Oh, sarap! Pansit. Oh, pero sabi ko maliligo na ako eh. Maliligo na talaga ako. Ano, bibili na 4? Loko. So, ayun, mga kapanalig. Kasi mahaba-haba na rin tong ating vlog. At mamaya ko na lang kayo update kung ano mangyayari dito sa ating hagdan na dinadali ni Kuya Ogie at ni JR. Kitang-kita na natin ang kalalabasan niyan. Right? Bye-bye! Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV.